Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga ganitong pagkakataon, dalawa lang po yung nararamdaman ko. Una, nakakatakot. Parang malapit ng magunaw ang mundo. O, di ba? At least alam ninyo. Yung mga normal na Miyerkules, kami-kami lang nandito. Pero ngayon may mga bagong mukha, no? May mga bago tayo. Minsan iniisip ko, pantakin mo, parokyano ko pala to, no? Mga taga dito pala tong mga to. Yung po yung una. Pangalawa, kinikilig ako bilang pare, no? Masarap po sa pakiramdam na pupuno ang simbahan. Masarap sa pakiramdam kung ako na natutuwa, gaano pa kaya ang Diyos. Kaya ngayon sa pagsisimula po natin, no? Although kasabay nung kinikilig at natutuwa o takot, no? Alam ko naman po, sa paglipas ng 40 araw na ito, unti-unti rin po kayong mawawala. Totoo yan, no? 3 taon na po ako dito, no? Miyerkules ng Abo, ngayon nagdagdag tayo, 3 po yung misa natin kasi talagang lagi pong jam pack. As we go on, no, with this journey of Lenten season, pustahan po tayo, paputol ko po tong 5 daliri ko. Totoo. Yung pong Easter Vigil o kaya yung Good Friday celebration, kami-kami nilang uli. Kasi yung iba nag-outing na, yung iba po nag-swimming na, yung iba po nagbakasyon na. Kaya sana po mga minamahal kong parishioners, gusto kong isipin mali po ako. Sana po mali yung aking unang impression na hindi na tayo muling magkikita sa Good Friday, na hindi na tayo uli magkakasama sa Easter Vigil, at hindi ko na kayo makikita sa Easter Sunday. Kaya minsan, bilang pari, naiisip ko, hindi naman ang Diyos yung makapangyarihan eh. Nung nakalipas po, napatunayan ko, mas makapangyarihan sa Diyos yung kandila. nung February 2, dahil nagdala ng kandila ang mga tao, gusto pabasbasan, ang daming tao. Kaya ngayon, bukod sa kandila makapangyarihan kaysa sa Diyos, makapangyarihan din ang mga abo. No? Yun nga lang po, no? Pakiusap po, no? Actually, pang 5 misa ko na po to, no? Kaya magpahanda na ho kayo ng ambulansya pagkatapos ito. Pang 5 misa ko na po to. At sa ilang misa ko po nakalipas sa buong maghapon, marami po mga kapwa Katolikong matapos magpalagay ng abo sa noo, umalis na. Totoo. Gusto ko lamang pong ipaalala, sino po ba yung huling o unang umalis doon sa huling hapunan? O, alam nyo na, ha? Alam nyo na. Na kapag una kayong umalis, hindi pa tayo tapos, alam nyo na. So, yan. Di ba ang saya, ang dami-dami natin, no? Hanggang sa labas, no? Yung mga nasa gilid, no? Kaya kung may mga espasyo pa po na pwedeng umupo, no? Gumawa ng kabutihan, no? Paupuin po yung mga nakatayo para po magkasya-kasya po tayo. Sa pagsisimula po natin ng panahon ng Kwaresma, ito'y binibigyan daan sa pagpapahid ng abo sa ating mga noo. Kung inyong titignan, we're completely doing the opposite of what is being demanded of us in the gospel by Jesus. Bakit? Ang sabi sa Ebanghelyo, anumang ginawa mo, huwag nang ipagka-maingay ito. Yung pagbibigay ng limos, yung pagdarasal, always make it as a secret. Pero we're completely doing the opposite. Bakit? Pagkatapos ng misa, makikita ng mga tao, mayroong mga abo sa noo. At sasabihin nila, nagsimba yan. Nasa simbahan yan. Pero sabi ko nga, hindi lahat ng may abo sa noo, nagsimba. Yung iba po, nag-shortcut. Abay, mantakin ninyo, unang araw pala ng 40 days of journey, nag-shortcut na. Hindi tinapos yung pagdiriwang ng misa. Pero ano po ba ipinapaalala sa atin ng ating mga pagbasa ngayong simula ng panahon ng Kwaresma? If we're going to summarize all the 3 readings, even the responsorial psalm, it tells us of one thing. Ano po iyon? Magbalik loob sa Diyos. Magbalik loob sa Diyos ng buong puso. Ito hindi lamang isang suggestion. Ito hindi lamang isang mungkahi. Sa katunayan, ito ay isang panawagan sa pagbabagong buhay na kinakailangan natin. At ito ang siyang pinakapuso ng ating pagdiriwang sa simula ng ating paglalakbay
ngayong panahon ng Kwaresma. Una, ang sabi ni Propeta Joel sa unang pagbasa, magbalik loob kayo sa akin ng buong puso. Turn to me with all your heart. Ibig sabihin, we turn to God everything that we've got. We turn to God not only with our minds, not only with our hearts, but also we turn to Jesus with our arms, feet, and hands. Ibig sabihin, ang pagbabalik loob ay hindi lamang isinasa isip. Ang pagbabalik loob, hindi lamang isinasa puso. Ang pagbabalik loob, isinasagawa. Pinipili, ginugusto. Kaya nga po sa unang pagbasa, hindi po sinabi sa atin ng Diyos, magbalik loob kayo kapag kayo ay perpekto na. Hindi sinabi sa unang pagbasa, magbalik loob kayo sa akin kapag kayo ay banal na. Hindi. Ang sabi niya, magbalik loob kayo sa akin ng buong puso. Ibig sabihin, magbalik loob ng buong puso kasama ng ating kasalanan. Magbalik loob sa Diyos kasama ng ating bawat sugat. Magbalik loob kasama yung ating bawat tiisin at kabiguan. Sa madaling salita, we turn to Jesus with all that we've got. Ang Kwaresma ay hindi po tungkol sa pagpapanggap na tayo ay mga banal. Ang Kwaresma ay tungkol sa pagiging tapat sa harap ng Diyos. Hindi ko alam kung naging bahagi na po ng panalangin ninyo yung pangit at hindi maganda. Most of the times, I am sure, we turn to Jesus, we turn to God during prayer, telling Him all the beautiful things that we have. But I do not know exactly that when you pray, you tell Jesus about how ugly you have become. Ibig sabihin, kapag nagdarasal, hindi lamang yung maganda sa pandinig, hindi lamang yung masarap sa pakiramdam. Parang sinasabi sa atin ng Diyos, sa pagbabalik loob mo sa akin, kaya kong tanggapin kahit pa ang pinakapangit na pwede mong taglayin. Alam po ng Diyos yung ating kahinaan, kaya hindi pwedeng magpanggap, hindi pwedeng magloko, hindi pwedeng magsinungaling. Kaya ito po ang siyang unang paalala po sa atin. Kung inaanyayahan tayong magbalik loob, pues, huwag tayong matakot. Huwag tayong magpakipot. Hayaan natin ang ating puso na magbalik loob sa Diyos, lalo't higit ngayong panahon ng Kwaresma. Tabi-tabi po. No? Alam nyo, paano nyo po malalaman na yung pagbabalik loob ay talagang honest to goodness? Alam nyo, may mga taong ganito po. Sabi nyo po kayo ng halimbawa. Mga taong may magsasorry sa kapwa. Sabihin nila, uy, patawarin mo na ako ha. Nasigawan kita nung isang araw. Ikaw naman kasi eh. Kuya, pasensya ka na nung isang araw ha. Nasaktan kita. Ikaw kasi may kasalanan eh. Minsan pa nga po may mga magkukumpisal, ganito. Hindi po ako nakapagsimba nung linggo, pero nagdasal naman ako. Parang sinasabi natin sa Diyos, Panginoon, sorry ha, pero ikaw kasi eh, may hinihingi ako, hindi mo binigay kagad. Okay naman, Lord, patawarin mo ko, hindi ako nagawa itong bagay na to. Ikaw naman kasi dapat tinulungan mo ko. Kaya ang unang paalala sa atin na Propeta Joel, subukan natin kung gaano kabuti ang Panginoon. At sa ating pagbabalik loob sa Kanya, bitbitin at dalhin, hindi lang ang maganda, kundi kahit pa ang pinakapangit sa atin. Pangalawa, ang paalala sa atin ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto, makipagkasundo kayo sa Diyos. Nangungusap si San Pablo ng may matinding pagsusumamo. Ang sabi niya, nakikiusap kami sa inyo. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Para bagang sasabihin San Pablo, parang awa nyo na. Makipagbati kayo sa Diyos, parang awa nyo na. Lumapit kayo sa Kanya. Alam nyo, ito'y hindi lamang po sigaw ng isang taong desperado. Ito po ay isang pagsusumamo, parang isang amang nagmamakaawa sa kanyang mga anak
na magbalik tahanan upang muling maranasan ang init ng kanyang yakap. At idinagdag pa po ni San Pablo ang mga salitang dapat gumising sa ating natutulog na kalooban. Ngayon ang panahon na kanais-nais dahil ngayon ang araw ng kaligtasan. Ibig sabihin, hindi bukas, hindi mamaya, hindi sa isang linggo, hindi sa makalawa, kundi ang pagbabalik loob sa Diyos, now na. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, simple lamang po yung aking pamantayan. Alam nyo, pag meron po akong bilang pari, ako din po ay merong kahinaang taglay. Pero alam niyo, minsan iniisip ko, ang kagandahan po sa ating pananampalataya, pwedeng mag-second chance. Pwedeng lumapit uli sa Diyos. Pwede uling maranasan ang kanyang pagpapatawad at pagmamahal. Kaya ang paalala po sa atin ngayong panahon ng Kwaresma, huwag natin palagpasin yung mga panahong gusto natin o nararamdaman natin, gusto natin gumawa ng mabuti. Kanina po, nagmisa ako sa isang bangko. Meron pong isang binatang empleyado. Sabi niya ganon, alam mo, Father, misa ko rin pong naisip na pumasok ng seminaryo. O, anong ginawa mo? Sabi ko sa kanya, nag-aantay pa po ako ng sign. Sabi ko, anong sign ba ang ine-expect mo? Bababa ang Diyos mula sa langit, kakausapin ka. Sabi ko, the fact that you have felt that calling inside your heart, dahil hindi naman po lahat ng lalaking kagaya mo nakakaramdam ng ganyang pagtawag. Anong ngayon ibig ko pong sabihin? Mga minamahal kong parishioners, sa kabila po ng ating kahinaan, sa kabila po ng ating maraming kalokohan at kasalanan, kapag naramdaman po ninyo na gusto nyong gumawa ng mabuti, huwag palagpasin ang pagkakataong ito. Kapag po naisip ninyo na kinakailangan manindigan sa tama at dapat, huwag mag-atubili na ito'y gustuhin at panindigan. Now is expected time. Now is the perfect time. At ito ang siyang paalala sa atin ni San Pablo. Makipagkasundo tayo sa Diyos. Pangatlo, ipinapaalala sa atin na kapag tayo ay nananalangin, kapag tayo ay nag-aayuno, kapag tayo ay nagbibigay, ito po yung tinatawag nating tripod, wherein the Lenten season stand. The path towards fasting, the path towards almsgiving, and the path towards praying. Mamaya po, ilo-launch natin muli yung ating lata ng malasakit. Alam niyo, banggitin ko lamang, nakalipas na taon, nag-distribute na rin po tayo ng mga latang ito. Pero alam niyo, nakakalungkot. Sa 1,000 po na dinistribute natin last year, nasa 400 lamang po yung bumalik. Minsan iniisip ko, nasan kaya yung mga lata? Totoo. O natatawa kayo para may mga lata kayo sa bahay. Totoo. Kasi po yung lata po, na sana ibinigay, sana nung nakalipas na taon, mas marami tayong natulungan. Kasi po yung bawat laman ng lata, pagsasama-samahin para po sa Divine Mercy Sunday, yung mga mahirap nating kaparokya, mabibigyan natin ng ayuda. Kaya yun lamang po yung pakiusap ko. Ngayon, sabi ko sa ating PPC, bibigyan, kukuha, yung mga kukuha bibigyan, pero kuhanin yung pangalan. Kuhanin yung cellphone number. Kasi alam po ninyo, totoo po minsan po may nakita po akong lata, hindi ko babanggitin yung barangay, nandun sa basurahan. Sabi ko nga, kung ayaw naman bigyan ng barya o kaya ng kanyang bawat nasubi o natabi, sana ibinigay na lang sa iba. O kaya sana ibinalik sa parokya. Kaya sana po, yun po yung pakiusap ko, kung hindi nyo po kayang lagyan o dahil hindi nyo po siya gustong lagyan, okay lang po yun. Pwede nyong ibalik sa ating parokya upang maibigay sa mas higit ang pangangailangan. Kaya ito rin po yung paalala sa atin ni Jesus sa Ebanghelyo, na yung ating pagbabalik loob dapat konkreto.
na yung ating pagbabalik loob dapat may kahulugan. Kaya nga po, ngayon, ang araw na ito, araw po ito ng pag-aayuno, fasting. Tayo mga Katoliko, no? We are now encouraged and invited to fast by eating only one meal. Ngayon ang tanong, anong mangyayari doon sa dalawang pagkain na hindi mo kinain? Anong mangyayari sa merienda na hindi mo kinuha? Dapat may konkretong mangyayari. Kaya ang paalala ko po sa mga tao, kung hindi ka magmimerienda ngayon, yung perang dapat pambili ng merienda, isusubi, itatabi. Nang sa gayon, yung 20 pesos na dapat sana'y pang merienda, pag nakakita ng bata sa lansangan, bibili ng tinapay at doon ibibigay. Anong tinuturo sa atin ito? Simple po lamang, oo, marami tayong kahinaan, pero kung palang pipiliin natin gumawa ng mabuti, pwede pala, nang sa gayon, may kapwa ang bubuti. Abay, mantakin ninyo, hindi lamang nagmerienda, nakapagbabusog ng isang batang nasa lansangan na hindi pa kumakain at kumakalamang tiyan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, no? Ngayong panahon po ng Kwaresma, ito'y panahon ng pagbabalik loob sa Diyos. Magbabalik loob tayo sapagkat tanggap natin may nagawa akong kasalanan. Magbabalik loob tayo sapagkat aminado tayo, mayroon akong taglay na kahinaan. Subukan po natin kung gaano kabuti ang Diyos. At ang unang hakbang sa pagbabalik loob, ang pagtungo sa kumpisalan. Kaya alam nyo, simula po ngayon, hanggang sa darating po ng mga araw, ngayong panahon ng Kwaresma, araw-araw. Kung dati Wednesday at Friday lang may uupong pari sa kumpisalan, ngayon po araw-araw. 30 minutes before the Mass, ako at ang Father Giovanni uupo sa kumpisalan upang kayo ay hintayin. Alam nyo nakakalungkot mang aminin, the sacrament of reconciliation is the most sad sacrament, lonely sacrament. Bakit? Ang daming pumipila sa komunyon. Ang daming pipila mamaya para sa imposition ng ashes. Pero kakaunti ang pumipila sa kumpisalan. At kapag tinanong mo, kailan po ang huli niyong kumpisal? Grade 3, patay. Totoo. Minsan pa nga po, mabuti na lang ikinasal Kasi sa kasal, bago ka ikasal, merong kumpisal. Kaya yung iba, kailan ang huli mong kumpisal? Nung kinasal po ako. Kailan yon? 20 years ago. Paano na? Kaya yung ganun po, minsan, ito po hindi mo na ma-distinguish, ano ba yung mapayapang kalooban? Ano ba yung masarap na tulog? Kasi for the longest time, you haven't experienced what it is to be at peace with God. Kaya ito po yung paalala sa atin sa Ebanghelyo. Mag-ayuno, manalangin, magkawang gawa. Ito ang siya magiging bunga ng bawat pagbabalik loob sa Diyos ngayong panahon ng Kwaresma. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, isang bagay po ang ibig kong baunin ninyo. Ang tagumpay ng muling pagkabuhay ni Jesus o ang tagumpay ng linggo na muling pagkabuhay, nakasalalay kung paano naghanda sa mga araw na ito. Kaya kung tayo maghahanda ng mabuti, ngayong 40 days of Lent, maganda ang magiging bunga sa panahon ng muling pagkabuhay. Kung ang paghahanda mo lang ngayong panahon ng Kwaresma, shinortcut mo dahil nagpalagay lang ng abo at umuwi na, baka maging ganun din ang paghahanda sa muling pagkabuhay ni Jesus sa iyong puso at kalooban. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, tumahimik po tayong sumandali, mga ilang sandali. Sa katahimikan ng ating puso, pasalamatan natin si Jesus. Salamat dahil kahit gano'n tayo kabisi, binigyan niya tayo ng lakas at pagkakataon upang makapagsimba ngayong araw na ito. Salamat kay Jesus dahil kahit gano'n tayo kahina at maraming kasalanan, muli niya tayo inaangayahang magbalik loob
sa kanyang pagmamahal. Amen.